Ang tanong po ng Korte, paano ang 16 million pesos naging $356 million sa Switzerland? Ang sunod po na sabit, inamin ng mga Marcoses na kanila ang Swiss accounts kahit hindi nila ito mapanindigan. Paalala rin po ng Korte Suprema, may batas na nagsasaad na kung labis-labis ang kayamanan ng isang opisyal kumpara sa kanyang lehitimong sweldo, ito'y ituturing na ill-gotten wealth. Hindi mo maintindihan yung sarili mong kamangmangan, ano, Linggaw? Ang sabi mo, pera ng mga Marcoses yung 356 million. Ang sabi mo, Linggaw, ninakaw ng mga Marcoses yung 356 million. Pero hindi mapatunayan ng mga Marcoses na kanila yung pera. Inamin nila na kanila yung pera. Pero hindi mapatunayan ng mga Marcoses na kanila yung pera. Ang tanong, idiot Linggaw, paano magiging magnanakaw yung mga Marcoses na hindi mapatunayan na kanila yung pera? Para bang nagpunta ako sa Banco de Oro or BPI, may pera dyan sa bangko na ninakaw raw. Inamin ko na ako ang may-ari ng pera na nakaw at nakalagay sa bangko. So ayon sa logic mo, Linggaw, dahil inamin ko na akin yung pera na nasa bangko, kahit hindi ko mapatunayan sa bangko na akin yung pera, magiging magnanakaw ako dahil lang sa pag-amin ko na akin yung pera. Kung nag-iisip ka, Linggaw, isang bagay na hindi mo kayang gawin, tulad ng kapwa mong inutil na si Lord at kanyang mga alipores, ang sasabihin sa akin ng bank manager, kung hindi ko kayang patunayan na akin yung pera sa bangko, na isa akong baliw na nagpapanggap na may-ari ng pera. Pero kung may pera sa bangko at sinabi sa akin na maaari kong kunin yan dahil maaaring pera ko yan, hindi ako inutil na tulad mo, Linggaw. Natatalikuran ko ang pagkakataon na maging mayaman. Kung ang mga Marcoses hindi kayang patunayan na kanila ang pera at ang PCGG hindi rin kayang patunayan na sa mga Marcoses yung pera, paano magiging magnanakaw ang mga Marcos na hindi nagmamay-ari ng 356 million sa Swiss bank account? Yan ang logic na panginutil ng mga idiots tulad ni Linggaw. Yan ang katibayan na simpleton si Linggaw at hindi kayang intindihin yung fallacy of non sequitur, ang maling pagbibigay ng impormasyon na ang dalawang bagay na walang koneksyon ay mayroong koneksyon. Fallacy of non sequitur. So magkano na po ang Marcos Swiss accounts na nasa National Treasury? Noong 2006 po, nagkalaga na ito ng $780 million or kulang-kulang mga 36 billion pesos. Ngayon, kung sa desisyon ng Korte Suprema natin ay mayroong ill-gotten wealth ang mga Marcoses, bakit po hindi sila nakukulong? Simple lamang po, civil forfeiture case na lang ang habol ng gobyerno dahil hindi na pwedeng habulin si Ferdinand Marcos ng criminal case kasi namatay siya noon pang 1989. Hindi nyo kayang ipakulong dahil acquitted na nga. Pero hindi mo sasabihin yan, Linggaw. Dahil kapag sinabi mo na acquitted si Imelda, lalabas na bobo, inutil at idiot Aquino at idiot Robredo follower ka, Linggaw. Yung balita mo, Linggaw, kapwa mo idiot, inutil at bobo ang mananiniwala sa'yo. Mga walang alam sa batas, katulad mong simpleton, Linggaw. Kaya paniniwalaan ka. Sa tatlong video na ito, pinatunayan natin na bobo at inutil na walang pinag-aralan si Ed Linggaw. Part 1 ng Ed Linggaw Idiot Video Series, pinatunayan natin na inutil si Linggaw at hindi niya alam ang kaibahan ng civil court sa criminal court. In other words, simpleton si Linggaw sa judicial system. Dahil hindi alam ni Linggaw ang kaibahan ng civil court sa criminal court, napatunayan na rin natin na si Linggaw ay walang alam sa jurisprudence, ang pag-aaral ng batas ng lipunan ng masinsinan at malaliman. Sa part 2 ng Ed Linggaw Idiot Video Series, pinatunayan natin na walang alam niyang inutil na si Linggaw sa free market capitalism and entrepreneurship. Kung ano yung sweldo niya galing sa mga kapwa niya idiot Aquino at idiot Robredo followers, nais ng inutil na Linggaw, dapat ganoon din daw ang kinikita ng mga Marcoses. Kapag lumagpas ang mga Marcos sa inaasahan ni Linggaw, magnanakaw daw agad ang mga Marcos. Sa part 3 ng Ed Linggaw Idiot Video Series, pinatunayan natin na ang bobo na si Ed Linggaw walang alam sa parsing, ang paghihimay ng bawat salita sa pangungusap upang maintindihan ang tunay na ibig sabihin ng mensahe. Mabalik tayo sa sinabi ni President Duterte that part of the sins of Marcos has yet to be proven by a competent court. Ulitin natin competent court. Hindi incompetent, uneducated, inept, bobo at inutil na TV personality na wala namang pinag-aralan, natapat lang sa TV, nagmamarunong na. Sa makatuwid, sa katibayan ng tatlong videos na ito, si Ed Linggaw ang magandang halimbawa ng fallacy of false authority. Ang mali na paggamit ng posisyon sa lipunan upang palabasin na tama sila kahit walang basihan sa saligang batas, jurisprudence at political theory ang kanilang sinasabi. Si President Duterte, abogado at Pangulo ng Pilipinas, ay naniniwala sa tinatawag na body of knowledge na galing sa saligang batas, jurisprudence at political theory. Gagamitin ni President Duterte ang economics at free market capitalism upang ipaliwanag ang mundo. Kaya kung naiintindihan si President Duterte sa sinabi niya na competent court ay dahil naiintindihan ko at
ginagamit ko ang body of knowledge ng saligang batas, jurisprudence, at political theory, economics at free market capitalism upang ipaliwanag ang mundo. Si Ed Lingao, tulad ni Lord na bobo at inutil, ay gagamit ng katakot-takot na pang-abay at pang-uri galing sa creative writing, fiction at imagination upang palabasin na tama sila. Yan ang body of knowledge ng mga Idiot Aquino at Idiot Robredo followers. Yan ang walang katapusan, na emote at appeal to the emotions, huhugutin ng mga salita at pangungusap na hindi naaayon sa saligang batas, jurisprudence, political theory, economics, at free market capitalism. Kay Lingao at Lord, pagbutihan nyo ang paghimod ng puwet ng inyong padrino na Idiot Aquino at Idiot Robredo follower dyan sa TV5. Kapag hindi maayos ang paghimod nyo sa puwet ng inyong padrino, baka mawalan kayo ng trabaho. Yan lamang ang dahilan kaya kayo nasa harap ng kamera. Dahil magaling kayo sa paghimod ng puwet ng inyong padrino. Kaya palulusutin ang fallacy of false authority ninyo na panginutil. Himod lang ng himod para sa Xmas bonus. Si Ed Lingao, tulad ni Lord, magaling lang sila kunwari kapag katapat ang kamera. Kapag tinanggal mo sa camera si Lingao at si Lord, walang paaralan na tatanggap sa mga sinasabi nila. Walang maniniwala sa mga sinasabi nila. Dahil wala silang basihan sa saligang batas, jurisprudence, political theory, economics, at free market capitalism.